Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, tayo tinipo ng ating Panginoon Diyos upang sama-sama tayo magpasalamat at mag-alay sa Kanya sa pamamagitan ng ating mahal na Poong Jesus Nazareno. Ang Panginoon ay mapapakinggan sa banayad na tinig. Sa gitna ng mga malalakas na alon at unos sa buhay, nangungusap siya, "Ako ito, huwag kayong matakot." Hilingin natin na patuloy tayong manalig sa ating Panginoon, lalo na sa panahon ng pagsubok, upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Aminin natin ang ating mga kasalanan at hilingin natin ang awa ng Diyos. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo mga kapatid, na luba akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo na makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitasan.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lakas loob ka naming tinatawagan, sa ngalan mo, Ama naming banal. Sa kalooban namin ay panahanin mong lubos ang iyong espiritu sa aming kumupkup, upang sa lupaing ipinangako kami makapasok sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa unang aklat ng mga hari. Noong mga araw na iyon, si Elias ay sumapit sa Horeb na bundok ng Diyos. Pumasok siya sa isang yungib at doon nagpalipas ng gabi. Walang ano-ano'y nagsalita sa kanya ang Panginoon. Lumabas ka at tumayo sa ibabaw ng bundok sa harapan ko. Pagkasabi nito'y dumaan ang Panginoon at umihip ang napakalakas na hangin. Sumabog ang bundok at nagkadurog-durog ang mga bato sa lakas ng hangin. Ngunit wala sa hangin ang Panginoon. Nang tumigil ang hangin ay lumindol. Ngunit wala sa lindol ang Panginoon. Pagkalipas ng lindol ay kumidlat. Ngunit wala rin sa kidlat ang Panginoon. Pagkalipas ng kidlat, narinig niya ang isang banayad na tinig. Lumabas si Elias, tinakpan ng balabal ang kanyang muka, at naghintay sa bunganga ng yungib. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pag-ibig mo'y ipakita, iligtas kami sa dusa. Pag-ibig mo'y ipakita, iligtas kami sa dusa. Aking naririnig magmula sa poon ang sinasalita. Sinasabi niyang ang mga lingkod niya'y magiging payapa. Kung magsisisi at di nababalik sa gawang masama, ang nagpapangaral sa pangalan niya'y kanyang ililigtas. Sa ating lupain ay mananatili ang kanyang paglingap. Pag-ibig mo'y ipakita, iligtas kami sa dusa. Ang pagtatapatan at pag-iibigay magdadaop palad. Ang kapayapaan at ang katwiray magsasamang ganap. Sa balat ng lupay pawang maghahari yaong pagtatapat, at ang katarungan na may maghahari mula sa itaas. Pag-ibig mo'y ipakita, iligtas kami sa dusa. Gagawing maunlad ng Panginoong Diyos itong ating buhay. Ang mga halaman sa ating lupai bubungang mainam. Sa harapan niya yaong maghahari pawang katarungan. Magiging payapat susunod ang madla sa kanyang daan. Pag-ibig mo'y ipakita, iligtas kami sa dusa. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, saksi ko si Kristo na katotohanan ang sinasabi ko. Hindi ako nagsisinungaling. Saksi ko rin ang Espiritu Santo na malinis ang aking budhi. Sasasabihin kong ito sa inyo. Matindi ang aking kalungkutan at di mapawi ang pagdaramdam ng aking puso tungkol sa aking mga kalahi at mga kababayan. Ano pat, mamatamisin kong ako'y sumpain at mawalay kay Kristo, alang-alang sa kanila. Sila'y mga Israelita at itinuring ng Diyos na mga anak niya. Nakita nila ang maliwanag tanda na nagpapakilalang siya'y kasama nila. Sa kanila nagapagtipan ng Diyos.
Sa kanila rin ibinigay ang kautusan, ang tunay na pagsamba at ang mga pangako. Sila'y nagmula sa mga patriarka at sa kanilang lahi nagmula ang Kristo nang siya'y maging tao. Diyos na kataas-taasan na pinapupurihan magpakailanman. Amen. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, matapos pakainin ng mga tao, agad pinasakay ni Jesus sa bangka ang kanyang mga alagad at pinauna sa kabilang ibayo, samantalang pinauuwi niya ang mga tao. Pagkaalis ng mga ito, umahon siya sa burol upang manalangin. Nag-iisa siyang inabot doon ng gabi. Samantala, nasa laot na noon ng bangka at sinasalpok ng mga alon sapagkat pasalungat sa hangin. At nang madaling araw na'y sumunod sa kanila si Jesus na naglalakad sa ibabaw ng tubig. Kinilabutan sa takot ang mga alagad nang makita nilang may lumalakad sa ibabaw ng tubig. Multo, sigaw nila. Ngunit agad siyang nagsalita at sinabi sa kanila, "Huwag kayong matakot, si Jesus ito." At nagsalita si Pedro, "Panginoon, kung talagang kayo iyan, paparianin ninyo ako sa ibabaw ng tubig." Sumagot siya, "Halika." Kaya't lumunsad si Pedro sa bangka at lumakad sa ibabaw ng tubig, palapit kay Jesus. Ngunit nang mapansin niya ang hangin, siya'y natakot at nagsimulang lumubog. "Sagipin niyo po ako, Panginoon," sigaw niya. Agad siyang inabot ni Jesus. "Napakaliit ng iyong pananalig," sabi niya kay Pedro. "Bakit ka nag-alinlangan?" Pagkasakay nila sa bangka, tumigil ang hangin at sinamba siya ng mga nasa bangka. "Tunay na kayo ang anak ng Diyos." Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Binabati din po natin ang mga kasama natin online, lalo na po mga may sakit, ang mga nag-aalaga sa may sakit, at mga kababayan, mga kadeboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa at daigdig na nais sumama sa pagdiriwang ng banal na misa dito sa ating simbahan sa Quiapo, sa Basilica Minor at Pambansang Dambana
ni Jesus Nazareno. Araw ng linggo, araw ng Panginoon, araw ng simbahan, at lahat tayo narito sapagkat mahal tayo ng Diyos. At nandito rin kayo, dumayo pa kayo, dahil naniniwala ako, mahal ninyo ang Diyos. Kaya nga't bigyan natin ng papuri, parangal at pasasalamat ang ating minamahal na Nuestro Padre Jesus Nazareno. So paumanhin po kung medyo nakataklob at medyo hindi tayo makapunta sa likod para makapahalik. Inaayos po natin, nililinis natin ang ating dambana para lalong magbigay papuri at parangal sa ating mahal na poon. Lalo na kapag dumating ang panahon na pupunta rito, lalo na po ang mga obispo ng Pilipinas para formal na ideklara ang ating simbahan bilang pambansang dambana. At awa ng Diyos, maipagdiwang din ang pambansang kapistahan para kay Jesus Nazareno. At ito ay lahat ginagawa natin para sa ating mahal na Panginoon. Kaya palakpakan natin uli ang ating mahal na pong Jesus Nazareno. At sa Martes po ay ipagdiriwang natin ang kapistahan ng Birhen ng Quiapo. Dito lang po sa Quiapo siya matatagpuan, ang Nuestra Señora de la Buena Hora. At ito po ay ating pinapanumbalik. Sinimulan po ito ni Monsignor Ding na dati-rati po bago maggera ay merong devosyong ganito sa mahal na ina. Kaya't sa darating na Martes, 15, kapistahan ng pag-akyat sa langit ng mahal na ina ay ipagdiriwang natin. Kaya makita niyo po ang kanyang imahe dito sa harapan at sa likuran. Sa Quiapo lang po makikita ang larawan ng imaheng ito ng ating mahal na ina. Buena hora, magandang panahon, buenas ika nga. Kaya palakpakan din natin ang ating mahal na ina. Kaya kung makakabalik po kayo sa Martes, ay welcome po kayo. Mamiesta kayo. Hindi ko lang alam kung may handa. Marami naman pagkain dyan sa labas. Kung tatanungin ko po kayo at masusi niyong pinakinggan ang Ebanghelyo ngayon, ilan ang naging himala ni Jesus Nazareno? Marahil ay sasabihin ninyo, 2 ang ginawang himala ni Jesus Nazareno. Ang naglakad sa tubig at ng kanyang hininto ang bagyo at malakas na alon. Tama po yun. Maglakad sa tubig. Hindi naman natin kaya maglakad sa tubig. At pahupain ang bagyo at alon. Ngunit alam niyo po, naniniwala ako, may isa pang himala na ginawa si Jesus Nazareno na mas babagay sa atin. At ito ay pinakalma niya ang kanyang mga alagad. Sa katunayan, bago pa niya pinahupa yung bagyo, bago pa niya hininto ang mga alon, binigyan muna niyang kapanatagan at kapayapaan ang kalooban ng kanyang mga alagad. At sabi ko nga ho, yung himalang iyon ni Jesus Nazareno, mas bagay sa atin. Aanin mo naman yung maglakad sa tubig. Kung sa Pasig ka maglalakad, sa baho nun, baka himatayin ka rin. Yung bagyo, hindi naman araw-araw ang bagyo. Pero araw-araw, napakagandang biyaya ang ikaw mismo pahupain ang iyong kalooban. Bigyan ka ng kapayapaan, kapanatagan ng ating mahal na Panginoon. Natitiyak ko sa mga nagsisamba rito, kaya ka nandito ngayon sa Quiapo.
Gusto mo, no? Gulong-gulo ka na sa buhay mo. Litong-lito ka na. Ang dami mo ng bagyong pinagdaraanan. Parang ang lalaki na ng mga alon, nakala mo, halos nalulunod ka na. Kaya ka tumatakbo dito sa simbahan. Gusto mo ng konting kapanatagan. Gusto mo ng kaliwanagan sa buhay. Di mo alam, saan ba ako pupunta? Gagawa ka siguro ng mahalagang desisyon. Mag-a-abroad ba ako o hindi? Pipiliin ko ba itong trabaho ito o hindi? Mananatili pa ba ako dito sa pamilya ko o hindi? Gulong-gulo na tayo. Kaya nga tayo dumudulog sa ating mahal na Panginoon para bigyan tayong kapanatagan. At ito ang himala na ginawa ni Jesus Nazareno. At papaano daw? Papaano pinahupa ni Jesus Nazareno ang naguguluhan at natatakot? Yun, takot. Iba sa atin siguro ngayon, nilalamu na ng takot. Ang dami mong kinatatakutan sa buhay. Takot ka sa sakit. Natatakot ka dahil yung mahal mo sa buhay ngayon, may sakit. Natatakot ka. Ayan, enrollment na. Tanong ka na ng anak mo, pang tuition, di mo alam, saan ka kukuha? Natatakot ka, baka matanggal ka sa trabaho. Dami nating kinatatakutan. Kaya tayo bumabaling sa Kanya. Pahupain man muna. Hindi man agad humupa ang mga bagyo, ang mga alon, ang mga unos sa buhay. Simulan muna sa atin. Tayo muna ang pahupain. At papaano raw ito ginawa ni Jesus Nazareno? Nung sinabi niya sa kanyang mga alagad, huwag kayong matakot. Sa Tagalog, ang nilagay po ng mga tagasalin ay si Jesus ito. Ngunit sa original na Griego, ang sinabi ni Jesus, ego eimi. Nang ibig sabihin, ako ito. Ako ito. Hindi niya sinabing si Jesus ito. Be not afraid. It is I. Bakit daw yun ang sinabi ni Jesus Nazareno? It is I. Hindi lang siya nagpapakilala na si Jesus ito. May mas malalim siyang gustong ipahiwatig sa kanyang mga alagad. Nang sinabi niyang, ako ito. Sa lumang tipan, nang nagtanong si Moises sa Diyos, nung sinusugo siya, nagtanong si Moises sa Diyos, sabi niya, sino po kayo? Ano ang sasabihin ko pag tinanong ako ng mga tao, sino ang nagsugo sa iyo? Ang sabi ng Diyos kay Moises, nung nagpakilala ang Diyos kay Moises, sabi niya, sabihin mo sa kanila, ako si ako. Ako ito. I am who am. Ang ibig sabihin nito, hindi lang sinasabi ni Jesus yung pangalan niya. Hindi lang niya sinasabing, ako yung kaibigan ninyo, kasama ninyo. Ang sinasabi ni Jesus, ako ay Diyos. Ako ay Diyos. Ito ang pagpapakilala, pagpapahiwatig, pagpaparamdam ni Jesus para maging panatag ang kalooban ng kanyang mga alagad. Para mawala ang kanilang takot. Ako ang Diyos. Ngayong linggong ito rin ang sinasabi sa atin ni Jesus Nazareno, ako ang Diyos. Maraming bagyo, maraming alon, maraming pagsubok, tandaan mo, ako ang Diyos. Ako ang makapangyarihan sa lahat. I am in control. I am in charge. Ako ito. Araw-araw mga kapatid, nagpapakilala, nagpaparamdam, nagpapahiwatig ang Diyos. Siya ang Diyos. Hindi ikaw, hindi ako. Kaya wag mong solohin ang problema mo. Huwag kang maiinis pag hindi ka makahanap ng solusyon sa lahat ng bagay. Kapag hindi mo mahanap lahat ng sagot sa lahat ng tanong, hindi ikaw ang Diyos. Hindi pera ang Diyos.
Hindi kung sino man politiko ang Diyos. Kahit kaming pare, hindi kami ang Diyos. Si Jesus ang Diyos, ang makapangyayari sa lahat. At papaano raw nagpahiwatig ang Diyos? Papaano nagpakilala si Jesus? Paano natin mararamdaman si Jesus? Sa unang pagbasa, narinig natin si Elias. Bago yung tagpong ito, tagumpay siya. Napatunayan na ang Diyos niya, ang Diyos ng Israel, ang tunay na Diyos. Tinalo niya yung mga propeta ni Baal. Pero ano nangyari? Hinahabol siya ng hari. Papapatay siya nung hari. Kaya nagtatatakbo si Elias at masamang-masama ang loob. Gusto na nga niya magpakamatay. Pero sa gitna ng kanyang pagkatakot, nagpakilala ang Diyos. At papaano raw nagpakilala ang Diyos? Nung una daw, may dumating na malakas na hangin. Pero wala doon ang Diyos. Sumabog ang bundok, may malakas na lindol. Wala doon ang Diyos. Kumidlat. Nagliyab ang langit. Akala ni Elias nandun na ang Diyos. Wala doon ang Diyos. Pagkalipas nun, may banayad na tinig. Banayad na tinig. Mistulang bulong. Nandun ang Diyos. Minsan nakala natin, ang Diyos nasa mga kababalaghan. Pero kadalasan, mga kapatid, wala doon ang Diyos. Hindi mo doon mararamdaman at maririnig ang Diyos. Minsan, sinasabi natin, mahal na pong Jesus Nazareno, magparamdam ka, sumagot ka. Inaasahan mo, may huusok, magpapakita si Jesus Nazareno sa iyo. Hindi doon kadalasan. Hindi magkakaroon ng mga kababalaghan. Bagkus sa banayad na tinig. Kaya nga, di ba sabi ko kanina, anong ginawa ni Jesus Nazareno sa kanyang mga alagad? Pinahupa niya, pinatahimik niya. At sa bandang huli, pinatahimik din niya ang kapaligiran. Hinintunan niya ang bagyo. Sapagkat sa banayad na tinig, sa katahimikan, doon natin maririnig, matatagpuan, mararamdaman ang Diyos. Opo mga kapatid, maingay. Dito nga sa Quiapo, maingay dyan sa labas. Magkabilang gilid, maingay. Pero kayang maging tahimik ng ating puso. Lalo na kapag lagi tayong nakatingin at nakatuon sa Kanya. Bakit daw lumubog si Pedro? Naglalakad na eh. Ang ganda na. Nung pinahupa siya ni Jesus, sabi, huwag kang matakot. Si Jesus ito, maglakad ka nga dito. Naglalakad na si Pedro. Pero nung tumingin siya sa mga alon, dun siya lumubog. Nakatingin siya nung una kay Jesus. Pero siguro nung medyo kampante na siya, ay, nakakalakad na ako. Kung saan-saan na siya tumingin. Ayun, lumubog siya. Nilamo na naman siya ng takot. Alam niyo mga kapatid, kaya tayo minsan lumulubog kung saan-saan tayo tumitingin. Tingin lang tayo kay Jesus Nazareno. Kaya natutuwa po ako, alam niyo po, bilang pari, nababagbag ang aking kalooban. Lumalambot ang aking puso pag pinagmamasdan ko po kayo. Kitang-kita ko kayong lahat dito na pag-upong-pag-upo nyo, nakatingin kayo sa Kanya. Nakikita ko yung mga lumuluha sa inyo, nangungusap ang mga mata ninyo, umuusal at bumubulong kayo. Nakatingin kayo sa Kanya. Sana mga kapatid, wag lang sa simbahan tayo nakatingin sa Kanya. Paglabas natin dyan, nandyan ang mga alon, nandyan ang bagyo, nandyan ang mga unos ng buhay. Sa mga panahon na tayo dumadaan doon,
tayo kay Jesus. Huwag kang titingin kung kani-kanino. Kaya ka nade-depress. Pagtingin ka ng tingin, ano ba yung suot ng kapitbahay ko? Ayan, nainggit ka, nainis ka. Nakita mo yung iba. Tingin tayo ng tingin ka ng tingin sa social media. Tingin ka kung ano ng mga palabas. Tingin ka ng tingin at dinig ka ng dinig kung kani-kanino na mga salita. Kaya tayo nade-depress, kaya tayo naiinis, kaya tayo nalilito. Pwede ho ba tumingin tayo kay Jesus Nazareno? Wag lang sa simbahan. Manahimik tayo at makinig sa Kanya. Meron daw isang binata na talagang gulong-gulo na sa buhay. Pinuntahan niya yung kaibigan niyang matandang pari para humingi ng payo. Galit na galit tong binatang to. Sabi niya, ayoko na. Sawa na ako. Gusto ko nang tapusin ang lahat. Nakita niya matandang pari, nasa kabilang dulo ng kwarto. Sumigaw pa siya, hindi makapag-antay eh. Father, ano bang gagawin ko? Naka-face mask yung pare. May naririnig siya pero hindi niya maintindihan. Palapit siya ng palapit. Sabi niya, Father, ano ba talaga? Totoo bang may Diyos? Bakit ang dami-dami kong problema? Hindi naman siya nagpaparamdam. Hindi niya sinasagot ang dasal ko. Napansin niya, nagsasalita yung pari pero hindi pa rin niya maintindihan. Hanggang sa dumating yung halos magkaharap na yung mukha nila. At doon niya narinig ang pari. Ano raw sinabi ng pari? Kadalasan bumubulong ang Diyos para manahimik tayo at lumapit tayo sa Kanya. Di ho ba pag bumubulong ang tao, anong kailangan mong gawin para marinig mo ang bulong? Tumahimik ka, kasi pag maingay ka, hindi mo maririnig ang bulong. At pangalawa, mas importante, lumapit ka. Sabi nga nung pari, kadalasan bumubulong ang Diyos para tumahimik ka at lumapit ka. Ngayong linggong ito, yun din ang gustong sabihin sa iyo ni Jesus Nazareno. Manahimik ka, lumapit ka. Baka kaya hindi mo siya marinig, napapalayo na ang buhay mo sa Kanya. Paminsan-minsan ka lang lumalapit sa Kanya. Baka kadalasan nalululong ka sa ingay at gulo at doon ka mas nakatingin kaysa sa Kanya. Manahimik ka, lumapit ka, huwag kang matakot, ako ang Diyos. Kaya't sa pagpapatuloy ng misang ito, tumingin tayo kay Jesus Nazareno. Mahal na pong Jesus Nazareno, narito po kami uli. Patuloy na naglalakbay sa buhay. Maraming bagyo, maraming unos, malalaki ang mga alon ng problema, maraming tanong, maraming kalituhan. Minsan hindi namin alam kung saan kami babaling. Minsan natutokso kami kung kanino kami aasa. Kaya kami naririto ngayon, sa iyo kami tumitingin. Sa iyo kami bumabaling, sapagkat nasa inyo ang lahat. Kayo ang aming Diyos. Kayo ang makapaghihinto sa lahat ng mga alon at bagyo ng buhay. At higit sa lahat, kayo ang magbibigay kapanatagan sa aming buhay. Hindi man agad mawala ang bagyo, hindi man agad malutas ang problema, bigyan niyo po kami ng lakas, kapayapaan, at tibay ng loob. At mahal na pong Jesus Nazareno, salamat at lagi kang nagpaparamdam, nagpapahiwatig, hindi lang dito sa simbahan, kundi araw-araw sa aming buhay.
Nawa marinig namin at maramdaman namin at masunod namin ang inyong mensahe at paanyaya. Nawa manahimik kami lagi sa aming puso. Lumapit kaming lagi sa iyo para maramdaman namin ang iyong kapangyarihan. Mahal na pong Jesus Nazareno, hindi kami matatakot kahit marami at malakas ang bagyo sa buhay, sapagkat ikaw ang aming Diyos. Amen. Amen. Magsitayo po ang lahat. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga minamahal kong kapatid, karamay natin ng Diyos sa bawat oras at pangyayari sa ating buhay. Dumulog tayo sa mabaging Ama ng may buong pag-asa at pagtitiwala. Idalangin natin, Ama, tulungan mo kami. Ama, tulungan mo kami. Amang mapagligtas, sinagip ni Jesus ang iyong mga alagad sa gitna ng lawa. Patatagin mo ang simbahang naglalayag sa daigdig. Manalangin tayo. Ama, tulungan mo kami. Amang mahabagin, hindi pinabayaang malunod ni Jesus si Pedro. Gabayan mo ang Santo Papa, mga obispo, pari at diakono sa kanilang pangangaral at pagsasabuhay sa salita ng Diyos. Manalangin tayo. Ama, tulungan mo kami. Amang mapagkalinga, turuan mo ang bawat namumuno sa pamahalaan upang makilala kanila sa gitna ng unos, kahirapan, at iba pang mga pagsubok sa buhay. Manalangin tayo. Ama, tulungan mo kami. Amang mapagpala, dumadalangin kami para sa mga naglalayag sa karagatan. Patatagin mo ang kanilang pananampalataya at iahon sila sa anumang uri ng tukso at panganib. Manalangin tayo. Ama, tulungan mo kami. Amang lumilingap, dulutan mo ng ginhawa at paglaya ang mga kapwa naming may sakit, nagugutom at inaapi. Salubungin mo sa buhay na walang hanggan ang mga kapatid naming pumanaw. Manalangin tayo. Ama, tulungan mo kami. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ang ating pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Ama, tulungan mo kami. Dakilang Ama, sa gitna ng mga unos ng buhay, sa iyo kami kumakapit tulad ni Pedro. Sagipin at tulungan mo kaming maging mga tapat at tagusunod na iyong anak. Hiniling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristong
aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo mga alay ng iyong sambayanan. Ang ipinagmagandang loob mong ibigay sa amin upang maihain ay siya nawang gumanap ng iyong ginagawa upang kami tubusin. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo naming Panginoon. Sa dakilang pagtubos niya sa amin, ang kasalanan at kamatay aming pasanin, ay binalikat niya upang kami palayain at maitampok sa iyong luningning. Siya ang nagtanghal sa amin bilang liping hinirang, pari at haring lingkod sa iyong kamahalan. Mula sa kadiliman kami iyong liwanag, bilang iyong angkang may tungkuling maglahad na iyong dakilang pag-ibig sa lahat. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Magsiluhod po ang lahat. Sa misang ito, hiramin natin yung dasal ni San Pedro. Panginoon, iligtas mo kami. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, ginawa kanya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yun at iniabot sa kanya mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo.
Muli naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Nagpapasalamat kami sa iyo dahil kami yung minarapan at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at paging dapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ng kabiyak niyang pusong si San Jose, San Juan Bautista at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Bilang isang pamilya, sama-sama nating dasalin ang Ama namin. Ama namin, Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipaintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. hinihiling namin kami adya sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian, at ang kapangyarihan, at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. O Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, at ngayon sinasabi mo sa amin lahat dito, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo po ang aming pananampalataya, huwag po ang aming mga kasalanan. Patawad po kung madalas kaming bumaling kung saan-saan sa halip na sa inyo. Patawad po kung kami nagdududa sa inyo sa panahon na kami may pagsubok at bagyo sa buhay. Patahimikin niyo po kami, Panginoon. Palapitin niyo po kami sa inyo at pagkalooban kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan ni Kristo sa isa't isa.
Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Mga kapatid, narito si Jesus Nazareno, ang ating Panginoon at Diyos. Ang kordero ng Diyos nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad ang inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po.
Announcements. Ang lahat po ay inaanyayahan, lalo na po ang mga ministry, HDN at Marian Group at mandated organization ng ating simbahan sa darating na August 15, Martes, dakilang kapistahan ng pag-aakyat sa langit ng mahal na Birheng Maria at kaalinsabay nito ang kapistahan ng Nuestra Señora de la Buena Hora. Ang maringal na misa ay sa ganap na 12:15 ng tanghali at 5:05 ng hapon na susundan ng prosesyon. Makiisa po tayo. Ipinagbibigay alam po sa lahat na ang pahalik sa likod ng altar ng imahen ng Poong Nazareno ay pasamantala munang isasara sa kadahilanan na magbibigay daan sa mga gagawing paglilinis at pagsasaayos ng paglalagyan ng imahe. Kaugnay nito, patuloy pa rin naman po ang pahalik sa imahen ng Nazareno sa Benedict Building sa Evangelista Street po ang pasukan. Mga paalala sa mga nagsisimba. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pakikinabang namin sa piging na banal ay magdulot nawa sa amin ng kaligtasan at magtanghal sa amin sa luningning ng iyong katapatan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Salamat po sa inyong pagpunta dito sa Quiapo. Salamat po sa mga naglingkod sa misa. At maraming salamat po sa mga tumutulong sa simbahan, sa inyong mga pamisa, love offerings, online donations, sa mga tumutulong po at tutulong pa sa pagpapalinis, pagpapaayos po. Unang bahagi pa lang ho ito ng pagpapaayos natin ng ating dambana. Kaya't kung may mga deboto po na nais tumulong para lalong maging pangparangal sa ating mahal na poon ng ating simbahan, welcome na welcome po ang inyong tulong. At salamat din po sa mga nagdadala po dito ng bigas, delata, noodles at iba pang pang-ayuda sa ating mga kapatid. Lalo na ngayon, panahon ng mga kalamidad, ang simbahan po natin umaabot sa Pampanga, Bulacan, Rizal, sapagkat ang ating debosyon sa Poong Nazareno ay nagtuturo sa atin hindi lang magdasal, kung hindi magmalasakit at tumulong sa ating kapwa. Sa mga panahon ng mga unos at malalaking alon sa buhay, kadalasan bumubulong si Jesus Nazareno. Kaya't manahimik tayo, lumapit tayo, at makinig sa Kanya. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang dala nilang mga imahe at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito. Naway maalala nila pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang ibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo.
Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan at lakas ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos.